Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No? Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan ay eto pong si Senator Bato. Si Senator Bato, merong pinuri at meron ding kinastigo. Dahil mukhang mabigat ang kanyang kalooban sa pagkaka-appoint ni Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. At pinuri naman niya ang kapwa niya senador na si Imee Marcos Manotoc bilang nagbatikos sa kanyang kapatid na si Presidente Marcos sa pagpili kay Boying Rimulya as bagong ombudsman. So, puring-puri po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang kapwa senador. Pero hindi niya po nagugustuhan itong pagkakatalaga kay Boying Rimulya at lalong-lalo na sa sinabi ni Boying Rimulya. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, yung papuri muna. Kumbaga sa good news, bad news, ano ang una nyong gustong mapakinggan? Siyempre, ang good news. So dito mga kababayan, sa balita po ng politico.com.ph, ang sabi dito ni Bato ay, eldest daughter, always, the word always, the father figure. Bato de la Rosa sides with Imee Marcos versus Bongbong's ombudsman pick. Okay. According to Senator Bato de la Rosa, Senator Imee Marcos is considered as the father figure in the Marcos family. Oh, ay ganun pala yun. De la Rosa recognized the vital role of the eldest sister in guiding the family after Senator Imee publicly criticized her brother, President Marcos Jr. over the choice of Jesus Crispin Rimulya as the country's next ombudsman. The eldest sister is always the father figure to her siblings. Sabi po ni Bato de la Rosa. So yan po is always the father figure. Okay yun So palagi pala. So ang nakakatandang kapatid na babae, yung eldest ang nakakatandang kapatid na babae ay siya palagi ang father figure. Hindi po yan lahat. Bato, nagkakamali ka. Hindi po yan lahat father figure. Actually, sa totoo lang, yung iba dyan, ayaw nila because it will bring a heavy burden to them. Mahirap po ang trabaho din ng isang ama. Kung wala kang kinalakihang isang tatay, tulad na lang nung mga pasintabi na lang sa mga broken family, sa mga naulila kaagad ng mga kanilang ama, mahirap po. Mahirap din sa isang kapatid na babaeng panganay ang maging tatay ng pamilya. Mahirap po yan. No? Kinakailangan maging disiplinaryan ka. Kailangan minsan may pusong bato ka. Pero mahirap po yan sa mga kababayan Hindi naman sa pag-discriminate. Ang mga kababayan po, hindi naman po lahat ay talagang malalambot ang puso. Pero sa tingin ko, itong si Imee, hindi po father figure yan. Bakit? Walang isang ama na papanig sa kasamaan. Walang isang ama na hindi niya proprotektahan yung kanyang mga anak. Kung father figure siya, tingin mo ba to? Dapat hindi papanig si Imee Marcos sa mga katulad niyong nagpapabagsak sa kapatid niya. Walang magulang na ipapahamak ang mga anak unless mga siraulo at talipandas ang mga magulang na yan. Walang magulang na magtuturo ng mali. Walang magulang na magsasabing gumawa ka ng mali sa mga anak mo unless mga talipandas siyang magulang na yan. Hindi karapat dapat na maging magulang ang mga magulang na hindi
marunong magdisiplina, magturo ng tama sa kanilang mga anak. Pero itong si Amy Marcos, mali po eh. Mali, bato. Mali ang figurative speech mo. Ha? Bakit? Si Amy Marcos hindi po pumapanig para sa kabutihan ng kanyang kapatid. Matandaan nyo, ilang beses inalipusta ang kanyang kapatid. Ilang beses niyurakan yung pagkatao ng kapatid niya at yung pamilya nito. Ano lang ginawa ni Amy Marcos? Tumahimik. Nakitawa pa. Nakisalamuho pa sa mga taong umalipusta sa kapatid niya at sa pamilya nito. Ganun po ba ang fatherly figure? Kung ikaw ay isang talagang father figure o isang magulang at ginaganon yung anak mo o di kaya kapatid mo, hindi mo pa ipagtatanggol yung kapatid mo? Di ba? At sa ganitong pamamaraan mga kababayan, nire-rebuke niya yung kapatid niya sa pagpili kay Boying Rimulya. Bakit? Ano ba ang meron kay Boying Rimulya? Ano yung maling desisyon? Alam naman ng Pangulo na ang ginawa kay Boying Rimulya ay isang pamumulitika lamang. Di ba? Tapos ikaw, Amy Marcos, panay ang banat mo, isa ka pa sa naging instrumento sa pamumulitika kay Boying Rimulya. Yan po ang nakita ng Pangulo. So sino ngayon ang mas matalino dito? Sino ngayon ang mas fatherly figure ba to? Tanda mo, hindi lahat ng nakakatandang kapatid na babae ay isang fatherly figure tulad ni Amy Marcos. Huwag niyo pong babuyin yung pagiging quality ng isang tatay. Walang isang tatay na hindi pagtatanggol ang kanyang anak. Ganon din ang mga nanay o in general ang mga magulang. Kaya dito, the eldest daughter is always, mali ka ng ginamit always. Hindi ako naniniwala dyan ba to? Huwag mong isaksak sa kaisipan namin na ang nakakatandang kapatid palagi ang father figure. Hindi. Pwedeng sangyauno kita kung yung nakakatandang kapatid na babae ay ini-emulate niya yung kabutiang asal ng kanyang ama. Kung paano dumisiplina, paano magturo ng tama at mali at i-guide ang mga pamilya niya. Pero si Amy hindi po ganun eh. Puro pagkampi sa mga nangyuyurak at bumababoy sa kanyang kapatid na Pangulong Marcos at sa pamilya nito. Ayun ba ang fatherly figure? Ang magulang isisild ang mga anak sa kasamaan. Iwawasto ang mga anak kung nakagawa ng pagkakamali. Pero si Amy hindi po eh. Siya pa ang nagdudulot ng kaguluhan pagbagsak sa kanyang kapatid. Is that a fatherly figure? Maaatim ba ng tatay niya kung sakasakali na pabagsakin mo yung sarili mong kapatid? Wrong ka doon ba to? Dito this time ba to hindi talaga kita kakampihan kasi mali ang ginagamit mong mga analogy. You better find a suitable yung nararapat na mga quote cards o mga analogy kay Amy. Ang nanarapat kay Amy na analogy is tulad nun sa Old Testament, the first criminal na tao, si Cain at Abel. Yun po yun. Yun dapat ba to ang analogy mo? Okay, punta naman po tayo dito mga kababayan sa pagbanat sa hindi pagkagusto ni Bato sa sinabi ni Boying Rimulya. Bilang natalaga na po siya bilang isang ombudsman at may nasambit po ang butihing ombudsman na si Boying Rimulya. Ito po sa quote card ng News 5. Bakit ganun kaagad? Kaagad-agad daw. Ano bang gagawin ni Boying Rimulya daw? Kinwestiyon ni Senator Bato de la Rosa kung bakit tila prioridad ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya ang pagpapaimbestiga kay Vice Presidente Sara Duterte oras na muupo ito bilang bagong ombudsman. Gayunman, wala raw problema si de la Rosa sa naging desisyon ni President Bongbong. Wala ka bang problema? Talaga? Ano ba talaga ba to? Wala kang problema o may problema?
Nauna nang sinabi ni Remulla na balak niyang imbestigahan umano'y maling paggamit ng Office of President sa confidential fund. O wala namang problema doon. Lahat naman yan lahat naman yan bubulat-latin. Pati yung mga natambak na mga kaso ng mga hindi lang Duterte allies, yung mga nabinbin na mga naisumiting mga kaso diyan sa ombudsman laban sa mga tiwali di umano ng mga government officials. Tama lang yan, bulat-latin yan. At higit sa lahat, kailangan si Boying Remulla impartial. Walang kakampihan yan. Ha? Kung ang Pangulong Marcos at ang mga gabinete ito nagkamali, imbestigahan. Impartiality ang nararapat sa ombudsman. Hindi pwedeng kontrolin. Kaya Bato, wag ka nang magalit kay Remulla. Wag ka nang magtaka. May nagtanong May nagtanong, di sasagutin niya. O di ba? Ang clamor ngayon mga kababayan, the clamor of the majority of the Filipinos is mabuksan ang SALN. Mabuksan ang tagong yaman ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Totoo ba yung sinasabi ni Trillanes? O ganun po yun, para magkaalaman. Kung walang nalaman, walang naimbestigahan, walang nakuwang impormasyon, and then free, libre. Pero kung may an inch or an iota, small amount lang na may pumasok na transaction na illegal, yun, sa pool. Di ba Bato? Kaya wag ka nang magtaka, ganun pala yan. Bakit ang first order of the day niya ay makatutok kaagad sa pag-iimbesta kay VP Sara Duterte? That's the clamor. Yun ang sinisigaw ng taong bayan kasi kayo, in-archive nyo yung impeachment di sana, kung hindi ganito, confidential funds lang naman yung titignan, saka yung SALN. Hindi naman na pwedeng imbestigahan pa hanggat yung impeachment, article of impeachment, hanggat nandyan sa inyo kasi active pay. In-archive nyo lang Ang gawin ninyo, i-open nyo na lang yung impeachment para matigil muna sa pag-iimbestiga itong ombudsman. Kasi hindi pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman hanggat may impeachment case o pending impeachment case. Lalarga pa yan after February 5th. Yun doon yung mag-effective ng 1 year ban na wala na. Ngayon po naka 1 year ban bago magpasa ulit ng impeachment di ba? Bato, hindi man naman masama yung bigkasin lang. Kasi yun ang clamor. Ayun ang gustong mangyari ng taong bayan kasi si Sara Duterte, siya po ay tumatakbo sa accountability. No? Wala po siyang pakialam sa pera ng taong bayan. Kumbaga entitled siya kung magkano man ang gusto niyang gastusin. Wala siyang pakialam, wala siyang wala siyang pakialam magpaliwanag sa atin paano niya ginastos yung milyon-milyong pera. Yung mga pinangsuhol niya, di ba? Gloria Mercado, sa mga procurement officers. Tanong niyo pa kay yung dati niyang spokesperson, si Attorney Powa, umamin din. Meron ding mga sobrang natatanggap. Bato, hindi naman masama yun. Bakit kayo nagagalit? Sinong gusto niyo unahin? Si Roque? Di si Roque. Di ba? Yun lang yun. Kaya wag ka na. Kung gusto mo, ikaw mauna. Di unahin ka. Di ba? Paano yan, Bato? Wala namang problema. Kung yun ang nasabi, antayin mo yung gagawin. Diba? Antayin mo yung gagawin. Word of the day lang yan Bunganga pa lang yan Malay mo, bilang magbago yan. Unahin pala muna natin lahat nung nakabinbin nung bago pa umupo si Digong. Diba? Bago pa umupo si Panot. Ang dami nang nakatakas, ang dami nang ilang taon nang naglalamyar na lang dyan sa mga mall. Simulan na nating halukayin yan. Pero dapat with impartiality. Walang kikilingan dapat Boying Remulla. Para walang masabi na naman ng mga didisit na tukmol. Di po ba? Kayo, payag kayo sa ganon? Impartiality. Unahin yung mga nakabaon sa baul. Tulad nung kay Harry Roque. Yung kaso niya sa Bataan, mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.